Barreto nang dumalo sa pagdinig para sa inihain nilang Petition for Temporary Protection Order laban sa magkakapatid na Tulfo. Kasama ni Claudine ang kanyang mga magulang na labis daw na nag-aalala para sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. Nakatutok si Nelson Canla. Dininig sa sala ni QCRTC Judge Bayani Vargas ang isinapanay na Claudine at Raymart Santiago na petition for the issuance of the writ of amparo o temporary protection order. Hindi kasama ni Claudine ang kanyang asawang si Raymart dahil nasa trabaho raw ito. Ang kanyang mga magulang na sina Inday at Miguel Barreto ang kasama niya kanina. Sa korte, naging emosyonal si Claudine nang ilahad niya ang kanyang takot sa umano'y pagbabanta ng magkakapatid na Ben, Rafi at Erwin Tulfo sa kanilang TV program. Pero humingi ng karagdagang panahon ng abogado ng mga Tulfo para pag-aralan ng kaso at i-cross-examine ang mga testigo. As I manifested earlier, we have not received a copy of the petition. We have not received any notice from the court na mayroong hearing ngayon. Nagbigay naman ng statement ang kampo ng mga Santiago. Nananawagan sila kung sino man ang maaring magbigay sa kanila ng kompletong video ng awayang nangyari sa NAIA Terminal 3 noong 6 ng Mayo. Mariin daw nilang tinutuligsa ang kumakalat na video dahil mukhang sina Claudine at Raymart daw ang nakaargabyado sa broadcaster at kolumnistang si Ramon Tulfo. Para raw makita ang katotohanan, kailangang ilabas ang kabuuan ng video. Nag-ambag-ambag daw ang mga kaibigan at kamag-anak ni Claudine at Raymart ng pera para maging pabuya sa magbibigay ng video. We assure you that all arrangements will be treated with utmost confidentiality and caution. Your identities will never be compromised. And as much as possible, personal appearances may not even be necessary. Bago ang hearing kanina, nagkaroon ng eksklusibong panayam ang GMA News sa ama ni Claudine na si Miguel. Nagpapagaling siya sa isang heart condition dahil sa kanyang heart attack noong 1 taon. Pero kahit pa raw ganito ang kanyang kondisyon, nagpumilit siyang samahan ng anak sa korte. I'm so worried for my daughter. I take it seriously that they're very serious in their threats. On live TV, they said it, and I think they mean every word that they said. And that keeps me sleepless at night, and my health. I'm still recovering from a cardiac operation. Labis daw siyang nag-aalala para sa kaligtasan ni Raymart at Claudine. I pray to God all the time and hoping that there will be an end to this. Nelson Canlas, Nakatutok, 24 Oras. Sa Nueva Vizcaya, nabawi na ang 1 taong gulang na batang dinukot ng ka-live-in ng kanyang ina. Base po sa investigasyon, itinakas ng suspect ang bata para gantihan ang karelasyon na nooy nakikipaghiwalay na sa kanya. Kwento ng ina, madalas saktan ng suspect ang bata. Sinugatan pa raw nito ang mukha ng bata gamit ang blade. 4 na buwan ding napasakamay ng suspect ang bata bago nabawi sa tulong ng DSWD. Kinakadena daw po yung bata, nilulublog po sa planggana, tapos sinusunto. Sampal-sampalin, tapos yung hiwa po ng bleed sa mukha. Kaya daw sinasaktan yung bata para gantihan ako. Samantala, malagim na krimen sa Florida sa Amerika. Binaril at pinatay ng isang ina ang 4 niyang anak bago nagbaril ng kanyang sarili. Ayon sa mga otoridad, natagpuan nila ang isang dalagita na nakabulagta sa labas ng bahay. Sinubukan pa siyang iligtas pero tuluyang nasawi. Nakarinig pa ng mga putok ng baril ang mga rumesponding pulis. Pagpasok nila ng bahay, natagpuan nilang wala ng buhay ang 3 pang anak, pati na ang kanilang ina. Kamakailan lang ay naaresto umano ang isa sa mga anak dahil sa pananakit sa ina. Lumayas naman daw ang padre de pamilya, ilang buwan na ang nakalilipas. Nakilala po natin noong 1 linggo si Aubrey Kimpaoy. Siya yung dalagitang nangapal ang labi dahil sa kanyang karamdamang AV malformation. May pagbabago na kaya sa kalagayan ni Aubrey? Kamustahin po natin siya. Naging napakalaking alalahanin ng pamilya ni Aubrey ang kanyang karamdaman. Habang siya'y lumalaki, tila sumasabay rin ang pagmaga ng kanyang labi. Sabi lang namin, lalo na yung mga auntie namin, yung mga uncle namin, matatanggal din yan. Kala namin maalis din. Pero yun pala, parang lalong lumalala.
Bagamat sumailalim na sa gamutan tulad ng sclerotherapy at pag-inom ng steroid, hindi pa rin tuluyang umimpis ang kanyang labi. Sa pagdulog ng pamilya Kimpaoy sa GMA Kapuso Foundation, agad namin silang sinamahan sa espesyalista. Coblation o radio frequency technology ang iminungkahing lunas na isinagawa nitong May 11. This is less painful, less trauma, less heat involved. Kasi generally, ang laser wouldn't be as high as mga 100 degrees centigrade to 300 degrees centigrade. Pero ito, mga 30 to 70 degrees centigrade. So actually, hindi heat ang nag-aano dito, yung energy base dito. Converting the tissues, yung tatanggalin natin, into a plasma layer, tinatawag. Kumpiyansa naman si Danilo sa tagumpay ng pagdaraan ng gamutan ng anak. Wala namang nervyos, wala namang pag-aalala kasi alam ko naman magiging safe siya. Sana once lang o twice lang na session ang gagawin. Wala pang isang oras ay tapos na agad ang coblation ni Aubrey. Masayang ibinahagi sa amin ni Dr. Vicente ang matagumpay na paunang gamutan. Ang ganda naman siya na nakita natin na dahan-dahan mayroong konting improvement. Pero sa ngayon kasi mamamaga uli yan. So pwedeng sa pamamagaan nito pwedeng mas malaki pa kaysa yung dati. Pero eventually as time goes on, palit ng palit na yun. Hopefully, one time lang natin ito magagawa. No? So as much as possible para hindi masyadong traumatic sa pasyente. Sa GMA, oo, talagang nakita ko na yung pagtulong nila mabilis. Thank you sa GMA. Salukuyan po nagpapalakas si Aubrey at maaari nang makalabas ng ospital sa linggong ito. Kailangan niyang bumalik sa susunod na buwan para magpa-check up. Samantalang maraming salamat po kay Dr. Gil Vicente ng Jose Reyes Memorial Medical Center at sa mga nais maging bahagi ng mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, magsadya po sa kanilang tanggapan o magdeposito ng donasyon sa mga bank account o anumang sangay ng Cebuana Luwilier. Maaari ring mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, Pangulong Aquino, nilinaw ang kalagayan ng ugnayan nila ng ating Kapuso host na si Grace Lee. Yang batang yan, mga Kapuso, na PhilAm bihasa magtagalog, live nakipagkulitan sa kanyang idol na si Rick Soto sa East Bulaga. Mapapanood ninyo sa pagpapatuloy ng 24 oras.